May tanong ako sa'yo. Ano naman yung tanong mo? Tatanong pa nga lang eh. In case lang na si Ampar yung adik na si Digong at Basti mag-away, anong tawag sa kanila? Malay ko. Ako na lang. War on drugs. Ewan ko sa'yo. Hindi nakakatawa. Ha? Wala, hindi na matawa. Tumawa ka nga eh. Natawa ba ako? Ngumisi lang ako. Hindi, tumawa yan guys. Maniwala kayo. Mariko! Upakan ko to off cam. Opak. Nasabat ng otoridad ang nasa kalahating kilo ng hinihinalang iligal na droga mula sa isang sasakyan sa barangay Lacson, Davao City. Nako, Davao City. Ano ba naman yan? Akala ko ba malinis yung Davao City? Akala ko ba safe dyan sa Davao City? Ulitin natin. Pakinggan nyo. Alas 12 ng tanghali nitong linggo, nasabat ng otoridad ang nasa kalahating kilo ng hinihinalang iligal na droga mula sa isang sasakyan sa barangay Lacson, Davao City, alas 12 ng tanghali nitong linggo. Akala ko ba safe yung Davao? Aba, bakit may mga droga dyan sa Davao? Bakit nakakalusot? Kaya ako'y naniniwala, noong panahon ni Digong, marami po talagang droga dyan sa Davao. Hindi lang po nilalabas ng media ng Davao kasi ang media ng Davao takot din kay Digong. Kasi malilintikan sila kay Digong. Hindi nila nilalabas yung droga dyan sa Davao para magmukhang safe at malinis yung Davao. Pero saludo tayo sa administrasyon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos kasi yung mga kabulastugan dyan sa Davao ngayon, mga kalukuhan dyan sa Davao ngayon, ay lumalabas na po sa media. Ibinabalita na po. Kasi wala nang pumipigil eh. Diba? Ngayon yung sabihin na safe yung Davao. Diba nakakapagtaka nung presidente pa si Digong? Wala tayong narinig na balita na may mga droga dyan sa Davao. Lahat ng balitang maririnig natin sa media, puro maganda yung Davao. Puro maganda. Yun. Pero hindi po pala. Kalukuhan lang po pala ang lahat ng yun. Diba? Siyempre mga pre, bago natin ituloy-tuloy itong video na to, ayan nasabat ng kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like na rin sa ating video ngayon. Salamat din sa mga mag-share ng ating video mga pre. Eto na, simulan na po natin yung reaksyon. Nasabat ng otoridad ang nasa kalahating kilo ng hinihinalang iligal na droga mula sa isang sasakyan sa barangay Lacson, Davao City, alas 12 ng tanghali nitong linggo. Saan kaya papunta yung droga na yan? Sa mga empleyado ni Baste? Baka doon. Kasi mga bangag din yung mga yan eh. Diba? Hindi ko man po nilalahat pero may pailan-ilan dyan na bangag. Diba? Ay, positive nga yung iba dyan sa Davao eh. Davao lang malakas. Malakas sa pulburon. Siyempre, yung mayor nila dyan kumakain ng pulburon. Diba? Saan ka pa? Pulburonic ang kanilang leader dyan sa Davao. Yun yung idol nila. Diba? Sarap ng buhay. Huli! Pinara ng Task Force Davao ang nasabing SUV para sa random inspection sa checkpoint sa lugar. At doon nakita na may dalang shabu yung grabe. May dala sa Davao pa. Oy, akala niyo siguro ito lang akala niyo siguro mga taga Davao, mga namumuno diyan, akala niyo siguro presidente pa si Digong. Aba, hindi na po. Mahigpit na yung Davao ngayon. Mahuhuli ka talaga. Ay di saludo tayo ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo kung bakit? Ayan, binalita na kung ano yung kalukuhan dyan sa Davao. Tama yung sinabi ni Maruhas. Tama talaga. Nandyan ang factory. Nandyan ang paggawaan. sasakyan at saka yung mga
yung dalawang pasahero, yung driver at saka yung isa, is nagtuturoan sila Oh, so dalawa sila, may driver at may pasahero. Okay. kung sino may-ari ng shabu na dala-dala nila. Dapat tinanong din sana nila na saan nyo to dadalhin? Kaninong tao? Sa malaking tao ba? Sa sino ba? Pangalanan nyo? Dapat sana tinanong ano. Nagkakahalaga ng higit 3 milyong piso ang nasabat na droga. Ay, grabe. 3 million, oh. Ayan yung mukha nila, oh. Dapat di na tinakpan yung mga, di na binlurred yung mukha niya. Para makilala ng publiko. Diba? At least, protektado naman ng gobyerno yung mga yan, eh. Hindi katulad kay Digong, ganito. Pag, ang mga tauhan ni Digong noon, pag may sablay, nahuli, at sumablay, paano sablay? Yung nahuli. Ganon. Para hindi na makapagsalita yung mga yan, ipapadeds na. Ipapatigok na. Diba? Para hindi na ma-interview pa. Baka mamaya madulas pa eh. Diba? Ganon yun. Yan po ang trabaho ni Dugong. Diba? Kasi siya naman mismo umaamin, pumapatay siya eh. Sabi pa nga niya, pag hindi mo patayin yan, ako papatay sa'yo. Parang ganon. Diba? Dapat yan, hindi na pinapablurred yung mukha kasi mga salot na yan di ba? Hindi naman sila mamamatay kasi po, protection na naman ng gobyerno yan. Kahit paano, tao din yan. Importante, mabulok sila sa kulungan. Di ba? At malay mo, may mga ituro pa yan. Agad namang inaresto ang driver at pasaherong sina Jim Kagalawan. James Kagalawan. Grabe yung mga galawan talaga. Ibang klase. At Ronnie Domingo. Domingo, linggo. Okay. Sa investigasyon, napag-alamang rent-a-car ang ginamit na sasakyan ng mga suspect. Rent-a-car. Okay. Galing daw Bukidnon ang mga kontrabando at ibibenta sana sa kanilang mga parokyano sa Davao Region. Ang tanong, galing ba talagang Bukidnon? O dyan lang sa Davao? Ayun yung tanong. Diba? Kasi pag, ganito kasi yan, pag ikanta nila yung tamang location kung saan nila nakuha yung droga, buhay din po nila yung mga nganib. So, ang gagawin, para maligaw yung investigasyon, iligaw yung kapulisan, magtuturo ng ibang lugar. Ganon yun. Pero yung katarantaduhan, dyan lang talaga. Hindi na nagbigay ng pahayag ang mga suspect. Inaalam na ng otoridad kung may kasabwat o sindikato sa likod ng mga suspect at kung saan nila kinukuha ang mga kontrabando. Nasa kustudiya na sila ng Kalinan Police. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. So yun may nahuli na naman po sa Davao at naku po, ano kayong reaksyon ni Basti dito? Pansin nyo, nag-declare si Basti ng war on drugs din sa Davao. Piling niya presidente siya. Unang-una Basti, hindi na presidente yung yung tatay mo. Pangalawa, mayor ka, hindi ka presidente. Diba? So, wala kang karapatan na ilagay sa kamay yung batas mo. Sabi mo, patyunta mo ka nang mag-ano-ano dari sa Davao, drugs. Bakit nasabi ni Basti yon? Papatayin niya kasi baka sumabit siguro siya. Mahuli ka ng pulis, ipapapatay ka, baka madama yung pangalan ko eh. Ganun yun. Para malinis ang transaksyon. Ito naman, ito yung matindi. Pulis nag-resign dahil hindi na raw maatim ang umano'y tanim ebidensya at AJK sa Catanduanes. Yan, sa panahon po ito ni Digong ito yung panahon na presidente pa po si Digong. So, ang gagawin kasi ng pulis, susunod ka talaga. Magtatanim ka. Diba? Ito po, panoorin po natin yung balitang ito. Yan. Nagbitiw sa tungkulin ng isang pulis sa Catanduanes. Hindi na raw kasi niya maatim ang umano'y sistema sa pulisya. Pagbubunyag niya. Totoo raw ang pagtatanim ng ebidensya at ang extrajudicial killings. Narinig niyo yun? Panahon po yan ni Digong magagaling magtanim. Sa bagay, yung ibang pulis no choice eh. Kasi pag hindi mo ginawa, pag-iinitan ka. Diba? Pag-iinitan ka. Paano yun? Diba?
Itong balitang ito, 7 years ago pa to eh. Sunog na naman yung mga DDS. Sasabihin nyo na naman, fake news yung pulis na yan. Tanga. Diba? Nanonood nga lang kayo eh. Yung pulis nandun mismo physically. Kung saan ginagawa yung pagtatanim at pagpaslang. Kayo, nanonood lang kayo tapos manghuhusga na kayo na fake news yung pulis. Ang bobo. Nakatutok si Rafi Tima. Ito ang resignation letter ni PO1 Vincent Tacorda ng PNP Regional Office 5. Sa sulat, sinabi ni Tacorda na ginawa niya ang lahat bilang pulis. Pero nadismay raw. Gusto talaga niya magpakabuti bilang isang pulis. Gusto niyang magsilbi sa mga Pilipino. Pero paano siya magsisilbi kung merong nakakataas sa kanya, nauutusan siya na ito yung gagawin mo dapat, ganito, ganyan. Magtatanim, papatay. Hindi niya masisikmura yun. Kaya siguro nag-resign. Sabi niya dito, raw siya sa sistema ng kinabibilangang organisasyon na hindi naman daw nakapagbigay ng hustisya. Magkaiba raw ang itinuro sa kanilang pagsasanay sa aktual na duty. Bago pa man daw maupo sa pwesto si Pangulong Duterte, hindi na raw maatin ni Tacorda ang sistema sa Catanduanes Police. Tumanggi si Tacorda na humarap sa kamera, pero sinabi niyang totoo raw ang mga extrajudicial killings sa Catanduanes. Sa mga rason ma'am na nag-resign ako, hindi ko na kaya ma'am, hindi ko na kaya ang pressure, hindi ko na kaya ma'am ang sistema. Habo ko na ma'am, habo ko na sa pain. Papatay ka, magtatanim ka, bukod sa magkakasala ka sa pamilya ng taong binaboy nyo, magkakasala ka rin sa Panginoon. Diba? Kaya yan yung ginawa, tama lang yung desisyon mo na mag-resign ka. Kwento pa ni Tacorda, inutusan sila ni dating PNP Catanduanes Provincial Director Jesus Martires na huwag ideklara ang lahat ng nasabat na droga at pera sa police operations. Naku! Agoy! Anong gagawin nyo doon? Gagamitin yung pantanim or di kaya yung iba ibebenta or di kaya lalamunin yung iba para maging bangag na rin kayo. Sige. Kapag sobrang laki na raw ng halaga, wala raw kasing pondo ang kanilang kampo kaya pwede pa raw itong gamitin sa susunod na operasyon. Naku po! Pantanim nga. Diba? Ang galing. Ebidensya ko ma'am, Isiniwalat din ni Tacorda na totoo ang pagtatanim umano ng mga ebidensya sa mga police operation. Alam mo, ganun din yung leader nila na si Digong noon. Kasi sabi ni Digong, we planted evidence. So, nangunguna po, sabi ko nga sa inyo, kung ano yung leader, ganun din ang mga tagasunod. Ang leader, magaling magtanim. Expert sa pagtatanim. Diba? So, yung mga kapulisan, na medyo, alam mo na, magtatanim din. Diba? Lalo na yung mga kapulisan na noon na gusto talang pumatay, ay gustong-gusto yung ginagawa ni Digong. Tanim dito, tanim doon. Siyempre, bukod sa may sinasahod yung mga yan, may mga reward pa yan eh. Diba? Pag-amin ni Tacorda, masama ang kanyang loob nang ilipat siya noon sa Albay sa kabila ng kanyang magandang record. Wala pang tugon si Martires sa mga pahayag ni Tacorda. Ayon naman sa PNP Regional Office 5, mali ang paggamit ni Tacorda sa media. Dapat daw napatunayan muna niya ang kanyang mga alegasyon. Ayon naman kay Catanduanes Police Provincial Office Director Jeffrey Fernandez, hindi nila alam ang tinutukoy na iligal na aktibidad ni Tacorda. Kung meron man, dapat daw itong idaan sa tamang proseso. Handa rin daw silang sagutin si Tacorda kung may maipapakita itong ebidensya. Kita nyo yung hearing dyan ngayon sa Quadcom, sa Senado, patungkol sa patayan, war on drugs? Diba? Hindi pa ba sapat na ebidensya yon? Or sige, pagpalagay natin, bago lang kasi ang bullpoint man eh. Noon, 7 years ago pa yung balita na yan eh. O diba noon pa, 7 years ago, magugulat kayo? Pag-upo pa lang ni Digong, marami nang namamatay. Kahit mga inosente namamatay. Ang pangit naman na nagkataon lang. Pag-upo, may mga patayan na. Sipin nyo nga yun. Abot niya sa paper forum, ang ebidensya niya. Ipoproseso pa sa PNP Regional Office 5 at sa Camp Crame ang resignation ni Tacorda, kaya siya ay kinukonsidera pa rin aktibong pulis. Rafi. O yan po Bilib ako sa taong ito kasi gusto niyang gampanan yung kanyang pagkapulis. Pagiging mabuting pulis, pero ang hirap pala, sabi niya, no?
Kasi kailangan mong sumunod sa utos eh. Pulis ka eh. Ang problema, yung utos, yung inuutos sa'yo, medyo pwede kang mapahama. Diba? Ayun lang. Yun lang yung problema. Diba? Buti nga tayo ngayon, ano? At saka noon, ang mga Pilipino, mga sibilyan, nawalan po ng, kumbaga, tiwala sa mga kapulisan. Buti nga ngayon, unti-unti nang bumabalik po ang tiwala ng mga Pilipino sa ating mga kapulisan. Kasi ang ating mahal na Pangulo ay matinupong leader. Diba? Alam ko, maraming natuwa ng mga pulis ngayon na dahil si Pangulong Bongbong Marcos ang nakaupo. Bakit? Kasi hindi po sila uutusan ng Pangulong pumatay. Porque na lang kung talagang inunahan sila, binaril sila, natural, gaganti ka. Kasi kailangan mo rin proteksyonan yung buhay mo bilang isang pulis, di ba? Pero kasi noon, kahit walang kalaban-laban, may pinapatay. Medyo ngayon, nakaluwag-luwag na maganda, yung ating mga kapulisan kasi hindi nila kailangan pumatay. Hindi nila kailangan magtanim. Yun. Oo. Pansin nyo noon, sa panahon niya tayo ni Pinoy, diyan sa Davao Airport, may mga tanimbala dyan. Alam ko naman, hindi naman ginagawa ni Pino yun. Diba? Ayaw niya ng ganun. Pero magulat ka, Davao pa mismo nangyari. Sa Davao mismo, may tanimbala. O sino ba yung mayor dyan noon? Sino? Sige nga, hulaan nyo. Sino mayor? K.O. Yun. Yun sinasabi ko. Sinong mayor? Sino dun yung expert sa pagtanim? Ang sabi pa nga niya, we planted evidence. Nakakaduda, ano? Parang yung tatay nila, ano? K.O. Ganun po yun. Diba? So, yun lang po muna yung ating video ngayon, mga pre. Meron po tayong dito, ano? Meron po tayong Facebook page. Yan po ay Ballpoint Man 2.0. Sana po inyong suportahan. I-follow na po ninyo yan. Siyempre, salamat po sa mga bago nating subscriber dyan. Salamat po sa pag-subscribe. Ayan, ha? So, yun guys. Hanggang dito lang muna yung ating video. Ayan, ha? Ingat-ingat and bye-bye. Ingat, guys.